Bakit tinuro ng Panginoon ang tungkol sa panunumpa sa Mateo chapter 5 verse 33 to 35? Sinasabi ng talata, bukod sa rito'y inyong narinig na sinasabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Datapot sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit sapagkat siyang luklukan ng Diyos, kahit ang lupa sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Sa verse 37, datapot ang magiging pananalita ninyo, oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito'y buhat sa masama. Sa likod ng mga talatang ito, may kasanayan ng mga Hudyo na pag-iwas sa utos na huwag gamitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan na sinasaad sa Exodus chapter 20 verse 7. Ngunit, pag nanumpa naman sila, hindi nila ginagamit ang pangalan ng Diyos na Yahweh. Pero nanunumpa sila sa mga nilikha ng Diyos, which is ang langit at ang lupa. At ginagamit nila ito para sa pagsisinungaling. Ginagawa nila ang mga ganitong bagay na panunumpa dahil gusto nilang paniwalain ang kanilang mga kausap pamamagitan ng mga bagay na nilikha ng Panginoon upang mapaniwala nila ang kausap nila at manalo sa isang usapin o argumento. Dahil ang buhay ng mga Pariseo ay liko at ang mga Israelita ay ginagamit nila ng mga ganitong panunumpa para ma-force ang mga tao na maniwala sa kanilang mga sinasabi. Halimbawa, gusto nila magpatotoo ng kasinungalingan. Nakita ko ang taong ito na nagnakaw. Saksi ko ang lupa at ang langit. Sa mga ganitong paraan, nakakahikayat sila para maniwala ang mga tao sa kanilang mga sinasabi. Tandaan natin, sa Mateo chapter 12 verse 36 to 37, sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Turo ng Panginoon, our habitual words ay kailangan masupil, mga salitang walang kabuluhan at mga salitang nagagamit sa masama, tulad ng mga paggamit ng mga Hudyo sa nilikha ng Diyos. Tulad sa ating panahon, uso sa atin ngayon na kapag nakagawa ng mali ang isang tao, minus points ka sa langit. At pag nakagawa naman ng tama, plus points ka sa langit. Nawawag marinig sa atin ang mga bagay na ito, na ang mga sagradong mga salita ay huwag makita sa biruan o pang araw-araw na pananalita na nawawalan ng halaga sa pandinig ng iba, lalo na sa atin na pinag-aharian ng Diyos. Hindi porket sinasabi ng mundong ito ang mga katagang ito ay magiging normal na sa atin rin na mga nakakilala sa ating Panginoon ang mga salita na nagwawalan ng kabuluhan sa mga salita na sagrado sa Biblia. Dahil ang mga ito'y sumisimbolo sa ating Diyos at kung ito'y hindi nagagamit sa tamang pananalita, ating nababastos ang Diyos na buhay. At huwag tayong gumaya sa mga Pariseo at mga Saduseo na gamit ang mga nilikha ng Panginoon para sa pangsariling interes dahil ito'y sagrado sa harap ng Diyos at dapat para rin sa atin.